Hinanap ko ang nasabing kwarto. Nakita ko iyon sa pinakadulo. Kumatok ako ng ilang beses, ngunit walang nagbukas. Nagsimula na siguro ang seremonyas nila. Inulit ko ang pagkatok pero wala pa rin kaya napilitan akong buksan iyon sa paraang alam ko. Kumuha ko ng pin na nasa buhok ko. Kinalikot ang doorknob. Ilang sandali lang narinig ko na ang pag-click nito hudyat na bukas na. Pinasok ang kwarto ngunit walang tao. Hinalugog ko ang bawat sulok nito pero wala akong nakitang second. Nag-vibrate ang cellphone. Mabilis ko iyong sinagot. What? Anong what? Bakit mo iniwan dito mag-isang alaga mo? Matinis na tinig ni Grace ang sumalubong sa akin. Saan? Naguguluhang tanong ko. Saan pa? Eh di sa kondo niya. Ano ka ba naman? Paano ko napahamak siya dito? Pinatay ko ang tawag. Nangihinang napaupo sa kama. Napasabunod sa buhok ko dahil sa katangahan ko. Bakit hindi ko naisip ang bagay na iyon? Hindi siya umalis sa kondo? Kung ganoon, sino sinasabi ni Galero na sinundan nila at gumulpos sa kanila? Seconds, person over voice. 17 years ago. Bro, bakit napakaaga natin ngayon? Humihikab na tanong ni Third. Sumunod ka na lang kaya? Hila-hila ko ang kwelyo niya nang tuluyan kami makapasok sa school campus. This is my first time go to school this early pero wala akong pake. Anong demonyo sumapi sa'yo, bro? At ang sipag mo ngayon pumasok? Kung hindi ko pa alam ay isa ka sa palagi nangunguna sa pagka-cutting classes. Tapos ngayon, 6 o'clock AM pa lang nandito na tayo. Sa kabila ng antok ay mababakas ang pagkamangha at pagtatakas sa boses niya. Tumigil ako sa paglalakad at hinarap sa Third. Nahihiya ako napakamot sa bato ko. Actually, pumasok ako na maaga dahil may gusto ko makitang babae. Pagtatapat ko, parang magic word ang salitang babae dahil sa mabilis na pagliwanag ng mukha niya at nawala bigla ang antok. Babae? Maganda ba? Sexy? Hot? Magaling ba? Hindi magkamayaw na tanong niya kaya binatukan ko siya. Kapag talaga babae, nabubuhayan ka. Oy, Totoy, third year high school ka pa lang. Huwag puro pambababaeng atupagin mo. Kantsaw ko. Ako pa ngayon ang pambababaeng inaatupag. Hoy, Intoy, fourth year high school ka pa lang. Huwag puro paglalandang atupagin mo. Sagot niya talagang ginaya pa ang boses ko. Akbang babatukan ko ulit siya nang umiwas siya at tinalikuran ako pero ang kumag ay may nabunggo dahil hindi tumitingin sa dinadaanan. Kagad akong tumakbo sa kanya at sa babaeng nabunggo niya. Nalaglag ang mga dala nitong libro kaya mabilis ko iyong tinulungan, ganun din si Third. I'm sorry, miss. Hindi ko sinasadya. Paumanhin niya. Matapos namin pulutin ang mga libro ay mabilis din kaming tumayo at hinarap ang babae. Ayos lang. Maraming salamat sa pagpulot ng mga libro ko. Nakangiting niyang sagot gamit ang malamis na boses. Natigilan ako at napakurap-kurap dahil ang babaeng nasa harap namin ngayon ay ang babaeng dahilan kung bakit maaga akong pumasok sa unang pagkakataon sa tanang buhay ko. Napakaganda niya lalo't nakangiti. Tuwid na tuwid ang hanggang bewang na maiitim na mga buhok. Maliit ang hugis pusong mukha na may magagandang mga mata na hindi man singkit ay hindi rin naman malaki. Matangos ngunit maliit ang ilong at may maninipis na pares ng mga labi. Para siyang anghel na nagmula sa langit at pinababa sa lupa upang maghasik ng kagandahan. Baka sa maamo niyang muka ang pagiging mahiyain. Walang anuman, miss. Kasalanan ko naman. Dinig kong sagot ni Third samantalang ako'y nakatulala lang sa kanya. Yumuko siya na tila nahihiya. Sige, una na ako. Para ako may nakikita mga stars at paru-paro sa paligid dahil sa pagkabighani sa ganda niya. Siya ang pinakamagandang babae na nakita ko simula nang matutunan ko ang salitang maganda. Hoy bro, nakaalis na. Kaya pwede mo nang itikom yung bibig mo at baka mapasukan ng langaw. Doon lamang ako natinag nang maramdaman ko ang tapik ni Third. Napakurap-kurap ako at napalingalinga sa paligid. Saan nagpunta? Mukhang ikaw yung mas inaantok pa sa ating dalawa eh. Kantsaw niya. Hindi pinansin ang tanong ko. Shit, bro. Siya yung babaeng sinasabi ko sa'yo. Nakita ko siya na tumitingin sa bulletin board last Friday at langya, talagang nagandahan ako sa kanya. Parang asong ulol kong pinanggigigilan ang laag niya at sinakal gamit ang mga braso ko. Napangiwi siya. Ouch! Oo, maganda nga at sexy pero mukhang wala namang interes sa'yo. Binatukan ko siya dahil sa sinabi niya. Gago. Kikilananin ko siya. At sisiguraduhin kong mapapansin niya ako. Mas gago ka. Sa kagwapuhan ko na bighani, hindi sa'yo.
Nakawala siya sa pagkakasakal ko kaya hinabol ko siya. Simula ng araw na una ko makita ang babae ngayon ay hindi na siya mawala sa isip ko. Araw-araw ako maagang pumapasok tulad ng oras ng pagpasok niya. At palagi kong nililibot ang buong campus kapag break time pero hindi ko nagkaroon ng pagkakataon na malapitan at makausap man lang siya. Ni pangalan niya hindi ko magawang itanong sa mga panahong iyon. Hanggang tingin at pagpapantasya na lang ako mula sa malayo. Sir, gising. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa mga yugyug na naramdaman ko. Nasapok ko ang ulo ko dahil sa naging panaginip ko. Hindi ko alam kung magiging masaya ako o maguguluhan dahil after 17 years, bumalik na naman sa akin ang ganoong klase ng mga panaginip na matagal ko nang kinalimutan. Are you okay? Napatingala ako mula sa pagkakaupo ko sa couch dahil sa pamilyar na tinig ni Angela. Ayos lang ako. Don't worry. Gusto ko sana idugtong pero ayoko mapahiya dahil alam ko namang wala siyang pakaalam sa akin. Nag-iwas ako ng tingin dahil titig na titig siya sa akin na tila inaarok kung nagsasabi talaga ako ng totoo. Mabuti na lang talaga at nandito ako. Kung hindi matagal nang napugutan ng ulo yung alaga mo. Tugon ni Grace na nasa single couch sa harap ko. Ilang sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan namin tatlo. Gusto ko sanang itanong kay King kung bakit kaalis niya lang at nandito na agad siya pero mas pinili ko na lamang na manahimik dahil hanggang ngayon hindi pa rin ako sang-ayon na siya ang tumatayo kong bodyguard. Get up, sir. Pagbasag niya sa katahimikan, lihim ako napangisi dahil sa pagtawag niya sa akin sir. Pinangangatawanan niya talaga. Ibig sabihin lang, walang halaga ang pinagsamahan namin bilang magkaibigan. May pupuntahan tayo. Doon ako napatingin mula sa mukha niya. Saan tayo pupunta? Naguguluhan tanong ko. Bumalik ako kay Grace para sana magtanong pero nauna na siyang magkibit balikat. Magbihis ka na lang. Suotin mo ang pinakakomportabling damit na pwede mong suotin. Utos niya. Naguguluhan man ay sinunod ko na lang ang gusto niya. Kung matigas ang ulo ko ay mas doble ang sa kanya kaya alam ko mauuwi na sa hindi maganda kapag sinabayan ko siya. Angela's person-over voice. Ano nangyari? At mukhang balisa ka. Bakas ang kuryosidad na tanong ni Grace nang makitang nakapasok na si Second sa kwarto nito. Pabagsak ako umupo sa couch na kanina lang ay kinahihigaan ni Second. Kadarating ko lang galing sa hotel at hanggang ngayon ay wala pa rin ako makitang butas kung sino ang tinutukoy ni Galero kanina. Ikinuwento ko iyon kay Grace at sa buong sandaling pagsasalaysay ko ay seryoso lang siyang nakatingin sa akin. Pagdating ko kanina dito ay nandito pa magkakapatid na Miller. At noong nagsialisan at sinabing wala ka, ay nagpaiwan ako para masigurado ang kaligtasan ng alaga mo. Tumango ako. Salamat. Wala sa akin yun. So anong plano mo? Napabuntong hininga ako dahil pakiramdam ko ay hapong-hapo ako. Bala ko siyang turuan ng self-defense at paghahawak ng baril. What? Sigurado ka ba sa bagay na yan? Yes. Napagtanto ko kanina noong nasa hotel ako at wala akong dinatnan. Ay nalin lang ako. Dahil doon masasabi ko na hindi nga biro ang mga banta sa kanya. Magaling ako sino mang nasa likod ng kasong ito. Kaya gusto ko siyang turuan para kung sakaling maulit ang ganitong pagkakataon, ay maprotektahan niya ang sarili niya. I explained. Mahihirapan ka sa plano mo kung magiging bihasa siya sa pakikipaglaban. Natigilan ako at sandaling napaisip kung anong tinutukoy niyang plano. Napailing ako nang maintindihan ang pinupunto niya. Sandali ko nakalimutan na bala ko palang paghigantihan si Second. Hindi na muna yun ang iniisip ko ngayon. Katwiran ko. Kung magiging magaling siya sa pakikipaglaban, mahihirapan ka. Para mo na rin pinaalam ang kahinaan mo sa kaaway. Ako ang magtuturo kaya alam kong hindi ako mahihirapan kapag isinakatuparan ko ng plano ko. Pinakatitigan niya mukha ko at ilang sandali lang ay napapailing na tila hindi sang-ayon. Tandaan mo na minsan mas magaling ang isang estudyante kaysa sa teacher niya. Hindi na ako kumibo pa dahil sa sinabi niya. Sakto naman siyang paglabas ni Second. Nakabihis na ito, wearing a black plain shirt na pinatungan ng leather jacket at denim jeans. Sneakers ang saplot nito sa paa na inaasahan ko na dahil alam kong yun ang get-up na pinakakomportable siya. Tumayo na ako at iniwasang mapatingin sa gwapo niyang mukha dahil ayokong hangaan iyon. Let's go. Sumama ka Grace para may alalay ako. Tugon ko na hindi lumilingon. Wow, grabe. Ang bait mo talaga Angela. Ginawa mo pa akong alalay? Asar niyang tugon. Kapag talaga nakahanap ka ng katapat mo, ay pagtatawanan kita ng sobra-sobra. Labas pati gilagid. Nagkibit balikat lamang ako. Saan ba tayo pupunta?
Singit na second at hinila ako para humarap sa kanya. Walang nag-iba sa reaksyon niya. Seryoso at malamig. Akmang bubuka pa lang ang bibig ko para sumagot ay dumadana sa Grace. Sa bahay niya, tuturuan ka ng self-defense at paghawak ng baril para maprotektahan mong sarili mo. Nakita ko ang pag-aliwalas na mukha niya dahil sa narinig. Really? Yeah. Simpleng sagot ko. Let's go then. Anya at nauna nang lumabas ng kondo. Check the premises. Pababa na kami. Utos ko kay Galero na nasa kabilang linya. Yes, Captain. Salute. Nasa elevator na kami na magsalitang muli sa second. Kumusta nga palang schedule ko? Nakasandig ito sa metal na dingding at nakapalooban dalawang mga kamay sa kanyang bulsa. Ayos na. Sa susunod na araw, magsasanta ko ng appointment mo para sa isang live interview para formal ka magpaalam sa panandalian mong pagtigil sa showbiz. Formal kong paliwanag. Tinatamad ako magsalita pero wala akong pagpipilian kundi ang magsalita na magsalita dahil kailangan ko isalaysay sa kanya ang bawat detalye para maging madali ang lahat. Seriously? Kailangan ko tumigil? Hindi makapaniwalang tanong niya. Well, naiintindihan ko ang reaksyong iyon dahil kahit pasaway siya sa larangan ng trabaho niya, ay alam kong mahal niya ang pag-arte at masaya siya na gawin iyon. Yes, para maiwasang mapunta ka sa lugar na maraming tao at maging private lahat na nangyayari sa'yo. Marahas siyang napabugan ng hangin. I'm a public figure, kaya kahit wala ako sa showbiz ay hindi ako magkakaroon ng privacy. Exactly. Public figure ka, kaya mas madaling malaman nang nagtatangka sa buhay mo kung nasaan ka dahil maraming mga taong sumusubaybay sa'yo. At hindi yun maiiwasan pero maaari namin bawasan at yun ang purpose ng pansamantalang pagtigil. Kailangan mabawasan ang mga matang nakasunod sa'yo. Nawalan siya ng pagkakataon na umangal dahil bumukas ng elevator. Tuloy-tuloy ako sa paglalakad habang nasa likod ko siya at bahagyang nahuhuli sa kanya si Grace. Clear, Captain. Ligtas sa lugar kaya pwede na kayong lumabas. Danig ko ang boses ni Galero. Good. Halos isang oras ang itinagal ng pagmamaneho ko bago makarating sa bahay. Tahimik lang sa tabi ko sa second samantalang si Grace ay nakatulog na sa backseat. Kaninong bahay ito? Nagtatakang tanong na second nang otomatikong bumukas ang gate nang tumapat doon ang kotse ko. Tama, dito ko siya dinala sa bahay ko dahil wala na naman akong dapat na ilihim sa kanya dahil alam na niyang isa akong agent. Isa pa ay wala akong ibang maisip na ligtas na lugar na maaari kong pagdalhan sa kanya. Yeah, right. Sinasabi mo ligtas ang lugar mo sa kanya? Ligtas nga ba? Bahay ko. Hindi makapaniwala itong bumaling sa akin at muling ibinalik ang tingin sa bahay ko. Really? Sa'yo to? Itinigil ko ang sasakyan sa front door. Oo. Dugo at pawis ang pinuhunan ko para maipatayo ito. Lumingon ako sa backseat at bahagyang tinapik ang balikat ni Grace para gisingin ito. Wake up, nandito na tayo. Umungol ito at ilang sandali lang ay nagmulat na ng mga mata. Baba na. Dara-diretso ko naglakad papasok sa bahay, dahilan para matigilan ng mga katulong. Lahat ng mga ito yumuko at sa kanilang tatlo ay tanging Cindy lamang ang naglakas na loob na lumapit sa akin. Maghahanda po ba ako ng pananghalian? Magalang niyang tanong. Yes, please. Sabat na sakad na ngayon ay nakangiti sa kaharap. Yumuko ito habang namumula magkabilang pisngi. Sige po. Nauutal niyang sagot. Nailang itong tumingin sa akin bago tuluyang nagtungo sa kusina. Kumunot ang noo ko nang makaramdam ng inis dahil kinawayan pa ito na second. Kung hindi ako nagkakamali ay walang interes ang taong ito sa kahit na sinong babae. Pero bakit? Well, I don't give a damn. Sa basement tayo. Tugon ko. Ang ganda at ang laki ng bahay mo. Bakit mas gusto mo sa kondo? Sa second, hindi ako sumagot. Remember, binabantayan ka niya. Kaya hindi siya pwede maglagay dito dahil mapapalayo sa'yo. Paliwanag ni Grace. Naging tahimik muli ang dalawa hanggang sa makarating kami sa basement. Wow. Bulalas niya pagkakita ng loob. A typical training room. Marami mga baril at ang nasirang punching bag ay pinalitan ko na. Mabutit na linis na ni Cindy. Ani ko sa isipan ko dahil hindi ko na nakita mga poster niya na pinag-initan ko nung huli akong umuwi. Hindi ka naman siguro takot tumawak ng baril? Tanong ni Grace. Minsan akong dinala ni Daddy noon sa shooting range. Kinuha ko ang 2 pares ng gloves dahil gusto kong simulan ng pagtuturo sa kanya kung paano ang tamang pagsuntok. Here. Inihagis ko yun sa kanya na mabilis niya namang nasalo. Hubarin mo ang jacket mo para mas maging komportable ka. Second's person over voice.
Mabilis akong tumalima nang ihagas niya sa akin ng gloves habang ipinapalibot ang tingin sa training room na kinatatayuan namin. Ngayon ay masasabi kong hindi ko pa pala talaga siya lubusang kilala. Wala ni sa panaginip ko na makakatuntong ako sa ganitong lugar na siya ang nagmamay-ari. Ilang ulit ako napabuntong hininga habang namamangha pa rin sa iba't ibang uri ng mga baril na nakalatag sa metal na lamesa. May iba't ibang uri rin ng patalim. May shooting range at boxing ring. May hindi pa kaya ako alam sa pagkatao mo? Pagkatapos kong hubarin ang leather jacket ko ay sinuot ko ang gloves. Nakatingin lamang ako kay King na abala din sa pagsusuot ng gloves. Kahit anong lihim pa ang unti-unti kong natutuklasan sa totoo niyang pagkatao ay hindi ko tuluyang magawang magtanim ng galit sa kanya. Wala akong lakas ng loob na kagalitan siya kahit naglilihim siya sa akin. Siguro konting tampo dahil matagal niyang inilihim ang pagiging agent at hard bodyguard niya pero mas nangingibabaw pa rin sa akin ang kagustuhan na nasa tabi ko siya. Pipilitin ko maging magaling at matutunan lahat ng ituturo niya para maprotektahan ko siya. Hayaan ko maging bodyguard siya pero hindi ko hayaang mapahamak siya nang dahil sa akin. Not my king. Yes, she's mine. Angela's person over voice. Abala ako sa pagbabasa ng history book nang dumating si Mary at tila bulating binudburan ng asin dahil parang nangingisay. Oh my G talaga! Nakasalubong ko sila! Dali niya at sinamahan pa ng hampas sa braso ko. Nakangawi akong bumaling sa kanya at inayos ang pagkakaupo sa paanan ng puno na madalas kong tambayan dito sa loob ng campus. Para kang bulate? Mamungis-ngis siya ni hindi pinansin ang sinabi ko at niyakap ang mga libro. Grabe, ang gwapo niya talaga. Kahit umaga pa lang ang hat na niya. Okay, sagot ko. Mukha siyang nangangarap kaya nagkabit-balikat na lang ako. Gusto ko mapakanta ng nasa iyo na ang lahat. Ay, grabe, napakagwapo na napakabait pa niya. Napapakamot ako sa tenga dahil sa pagkatulili sa sigaw niya. Alam mo, kung sino man yung dahilan ng kilig mo, good luck sa kanya dahil naagaw niyang pansin mo. Sarkastikong tugon ko. Ang sama nito. Na-appreciate ko talaga na kaibigan kita. Tatawa-tawa niyang sagot at mahigpit ako niyakap. Alam mong matagal ko nang gusto yung tao kaya pagbigyan mo na ako. I don't trust man. Masasaktan ka lang. Nagkibit-balikat siya. Nung masasaktan ako. Pero who cares? At least sumaya ako. Hindi ko alam kung paano ka sasaya kung masasaktan ka naman. Pain is part of love and love is happiness. Yan ang bagay na hindi ko kayang intindihin. Napahagikik siya dahil sa sinabi ko. One day, may lalaki magtuturo sa iyo ng bagay na iyon at maintindihan mo sinabi ko. I don't think so. Bumalik ako sa pagbabasa nang bigla ako napaigtad sa biglaang pagtili ni Mary. Sa second, pinagkukurot niya ako habang tinuturo isang lalaki na sunundan ko ng tingin pero dahil nakatalikod ay hindi ko na nakita ang muka. Ang gwapo niya talaga. Naku, kapag siya naging boyfriend ko, ipalalasap ko sa kanyang tunay na kahulugan ng langit. Nagkabit-balikat ako pero agree ako sa sinabi niyang gwapo nga ang lalaki. Dahil kahit likod lang ang nakita ko, ay agaw pansin ang ganda ng kanyang katawan. Seconds, person over voice. Ilang sandali lang inasa loob na kami ng ring. Titig na titig pa rin ako sa kanya dahil hindi ko mapigilang hindi humanga sa ganda niya. Ngayon lang ako nakakita ng babae na ganito ka-cool, wearing a boxing glove. Naka-messy-bun ang mahabang buhok, naka-sports bra at fitted sport leggings at nakayapak. Seryoso ang magandang mukha habang kinukondisyon ng katawan. Ayoko na, sabi ko. Kurot nung bumaling siya sa akin. Hindi pa tayo nagsisimula. Yun nga hindi pa man tayo nagsisimula. Tinamaan na ako sa'yo. What are you talking about, Segundo? Hindi pa nga ako sumusuntok. Nagiwas ako ng tingin dahil base sa reaksyon niya ay hindi niya nag-gets ang ibig sabihin ko. Lihim na lang ako napailing habang pinapakaramdaman ng mabilis na tibok ng puso ko. Bakit ba nakalimutan kong wala siyang sense of humor pagdating sa bagay na iyon? Tinapik ko ang dibdib ko na ilang ulit ko nang sinaway pero ayaw pa rin tumigil sa pagwawala. Kilalang kilala talaga kung sino ang amo niya. Napailing ako. No, Segundo. Hindi makabubuti sa inyong nasa isip mo. Dahil sa pagkakatulala ko, hindi ko na malayang paparating ang kamao niya. Napangiwi ako nang tumama iyon sa mukha ko at natumba ko. Mabuti na lang at foam ang sahig ng ring at hindi ako gaanong nasaktan.
Angela's person over voice. First, you need to focus. Huwag kang titingin sa kung saan-saan para maiwasan na distraction. Sabi ko habang nakatingin sa nakangiwing sa second. Ang ganda mo namang distraction. Nailang ako sa klase ng tingin niya. Nagbigay yun sa akin ng ibang bilis ng pagtibok ng puso ko kaya nasunto ko siya ng biglaan. I am distracted to his presence na masamang senyales. Bakit hindi mo sinabi magsisimula na? Kapag nasa totoong laban ka na, sa tingin mo sasabihin sa'yo ng kalaban mo na susuntukin ka na niya? Sarkastikong sagot ko. Dahan-dahan siyang tumayo habang ini-stretch ang leeg. Huwag mong iaalis ang tingin mo sa kalaban at sa galaw niya para madali mong mabasa kung anong susunod niyang atake. Bilin ko na mabilis naman niyang tinanguan. Mataman siyang nakatingin sa akin at kahit alam kong sinusunod niya lamang ang itinuturo ko, ay hindi ko pa rin maiwasang hindi makaramdam ng ilang. Ano ba, Angela? Kailan mo pa binigyan ng ibang ibig sabihin ng tingin niya? Suntok. Odyo ko sa kanya pero ilang ulit lang siyang umiling. Ayoko. Suntok na. Ayoko nga. Pagmamatigas niya. Bakit ayaw mo sumuntok? Sinamaan ko siya ng tingin. Bakit ba? Sa ayoko saktan ka. May masama ba doon? Hindi mo ako masasaktan. Ayoko pa rin. Sa ganitong pagkakataon, hindi may iwasan na magkasakitan tayo. Pinaningkitan ko siya ng mata para iparating na naiinip na ako pero hindi siya nagpatinag at humalukot-kip lang. Di iwasan ko. Nandito tayo ngayon para turuan ka, hindi para makapagtalo sa'yo kung masasaktan ako o hindi. Nagkibit balikat siya. Hindi na lang pala ako magpapaturo kung magkakasakitan naman tayo. Haharapin ko na lang ang taong nasa likod ng mga threat sa buhay ko kaysa saktan ka gamit ang kamao ko. Dahil sa mga pinagsasabi niya ay inigkas ko ang kanang kamay ko para padapuan siya na isang suntok sa muka pero hindi ko inaasahang masasalag niya at ang bruho. Pinigilan ako sa pamamagitan ng pagyakap sa mga braso ko at mukhang sinadyang magpatumba. Kaya sa huli bumagsak kami sa sahig. Nasa ibabaw ko siya habang ako'y hindi makapumiglas sa ilalim niya. Bakit ba pinipilit mo kung saktan ka? Natatawang bulong niya. As if matatamaan mo ako. Gusto kitang tamaan pero kung masasaktan ka, huwag na lang. Biglang naging seryoso ang tabas na mukha niya habang magkasalubong ang aming mga tingin. Hindi kita hayaang saktan ako kung yan ang inaakala mo. Sinubukan ko ulit na magpumiglas pero hindi ko siya natinag. Wala din naman akong balak na saktan ka. Anya, dahan-dahan niyang iniangat ang isa niyang kamay at inihaplos iyon sa mukha ko. Para akong natuod dahil sa paninigas ng katawan ko sa simpleng paghawak niya, ngunit nagdulot ng bolta-boltahing kuryente sa katawan ko. Hindi ko ba nasabi sa iyo na black belter ako sa taekwondo nung high school ako? Tinuruan din ako ni Daddy ng judo at boxing. Kaya kahit hindi mo na ako turuan, kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. Ngumisi ako. Kung kaya mong ipagtanggol ang sarili mo, bakit nasaktan ka nila noong nasa kondo ka? Nagkibit balikat siya habang titig na titig pa rin sa mga mata ko. Natutulog pa ako nung dumating sila kaya naunahan ako. Kahit natutulog ako at tumihilik, hindi ako may isahan ng taong may balak sa akin. Nilabanan ko ang sarili na hindi mapapikit nang haplusin niya ang buhok ko. Naramdaman mo na ba yung pakiramdam na kahit gusto mo magalit sa isang tao, ay hindi mo magawa dahil mas nangingibabaw sa'yo ang sinasabi ng puso mo? Hindi ako nakasagot. Sinubukan ko na magalit sa'yo dahil sa pagsasinungaling mo sa akin. Pero kapag nakikita ko na ang mukhang ito, natitipag na lang bigla lahat ng inipon kong galit. Bumalik ang haplos niya sa pisngi ko. Nakatitig lang ako sa kanya dahil sa unang pagkakataon ay nawalan ako ng sasabihin. Biglang nablangko ang utak ko at hindi makalikha ng mga salitang pwedeng itumbas sa mga sinasabi niya. Alam mo ba, yung kaisa-isang paniniwala ng angka namin? Pagkuway tanong niya, para ako napaso na umiling. Paniniwala namin na kung sinong unang itinitibok ng puso namin ay siya na ang huli. Simula kay Lolo, kay Papa, hanggang kay Kuya First, ay naging totoo ang paniniwala na iyon. Kahit sa mga ninuno namin, ganoon din. Bakit mo sinasabi sa akin ang bagay na yan? Hindi ko binigyan pansin ng pagkautal ko. Nararamdaman ko kasi na sa unang pagkakataon ay mababali ang paniniwala na iyon. May kung anong matulis na bagay na tila tumusok sa puso ko dahil sa sinabi niya. Wala man akong karanasan sa bagay na iyon pero nababasa ko sa emosyon ng mga mata niya ang gusto niyang iparating.
Dapat natutuwa na ako dahil kayang-kaya ko na siyang saktan emotionally. Mas masakit iyon kaysa physical pero bakit ganoon? Nasasaktan rin ako sa isiping masasaktan ko siya dahil hindi ko masusuklian ng kung anuman na nararamdaman niya para sa akin. Paghihiganti para sa pagkamatay ng kaibigan ko ang dahilan kaya lumapit ako sa kanya. At gusto kong manatili iyon pero paano ko gagawin iyon kung ramdam kong ako rin ang nahulog sa bitag na inilagay ko bilang pain. Sabay kaming napalingon sa tumikhim at lihim ako nagpasalamat nang makitang si Grace iyon. Nakalimutan kong kasama nga pala namin siya. Dahil marunong naman pala sa second sa taekwondo, judo at boxing. Mukhang okay na sa self-defense. Nakangising sambit niya habang itinataas baba ang mga kilay. Nangaasar. Pasimple kong itunulak ang dibdib na second palayo sa akin at laking pasasalamat ko nang kusa siyang umalis sa ibabaw ko. First time may nakapagpatumba kay Agent Sanchez sa physical combat. Ako nga hindi ko natitinag yun pero ikaw napatumba mo. Natatawang sabat pa niya. Really? Bakas ang saya sa boses na sakon kaya sinamaan ko ng tingin sa Grace. Pero ang bruha ay tinalikuran lang ako at naglakad papunta sa firing area. Don't mind her. Bumaba na ako sa ring at sumunod kay Grace. Ang galing ko talaga. Ano second? Nagsimula ako mag-assemble ng baril habang nasa tabi ko ang bruha. Ba't ka nangingiti? May pangaasar pa rin sa boses. Hindi ako nakangiti. Nakasmile lang. Landi mo. Mas malandi ka. Ikaw kaya? Natigil lang kami sa pagsasagutan na maramdaman naming nasa likod ko na sa second. Marunong na rin ako dito, pero hindi pa magaling na magaling. Tugon niya at pumulot rin ng baril. What if magpustahan kayo para may thrill naman ng training? Suwestyon ni Grace at alam ko kapag siya ay may hidden agenda. I agree. So, ano ipupusta mo, King? Wala akong pera. Hindi lang naman perang pwede ipampusta. Humawak pa ito sa baba na tila nag-iisip at ilang sandali pa'y nakangisi na itong tumingin sa akin. This is bad. Tama. Paunahan na 5 tama sa noon ng target. Dapat sa pinaka-center. At ang mananalo ay may 3 kahilingan tutuparin ng natalo. 5 tama sa noo? Sa pinaka-center? Doon ako napangisi dahil sa hamon niya. Alam ko malabong manalo siya. Deal. Sagot ko. Deal. Nag-shake hands kami at nagsimula na magsuot ng gear. Good luck, lovebirds. Sigaw ni Grace. Sinamaan ko siya ng tingin dahil sa sinabi niya. Ako magiging scorer. 5 bala lang ilalagay para walang daya. Sabay kami naglagay ng 5 bala sa mga baril namin. Halos 2 di pa ang layo namin na sakon sa isa't isa at may kalayuan din ang kinatatayuan ng target. Nagkatinginan kami at sabay na nagkasa. Pwesto! Command ni Grace. Inarada namin ang mga sarili at hinintay ang go signal. 1, 2, 3, fire! Pagkarinig ko sa huling salita niya ay agad kong kinalabit ang gatilyo ng 5 beses hanggang sa mag-click ang baril ko. Tanda na wala ng bala. Halos sabay kaming nababa ng baril na sakod at napangisi sa isa't isa. Oh, ang galing mo bro! Tili ni Grace. Hinintay namin ang paglapit ng target sa harap namin at napakunot ang noo ko sa nakitang resulta. Grabe, hindi ka pa magaling sa lagay na yan? Natatawang tugon ni Grace habang binubuting-ting sa harap ko ang target na binaril na second. 5 bala, isa lang butas na tinamaan at sa pinaka-center pa. Itinago ko ang pagkamangha sa galing na second sa pagbaril at pinasadahan ng tingin ang tinamaan ko. 5 bala sa isang butas din tumama pero medyo lihis ang isa at hindi sa pinaka-sentro. Samantalang yung sa kanya ay tuwid at consistent ang tama. Tumaas ang kilay ko nang bumaling siya sa akin ng nakangisi. Ako ba pinaglalaroan mo? Hindi. Hindi naman talaga ako magaling. Tsamba lang yun. Kaila niya. Kapani-paniwala sana kung 1 o 2 bala lang dahil pwede maging tsamba iyon pero hindi ang 5. Saan ka natutong bumaril? Di ba nga sabi ko pumupunta kami ni Daddy sa mga shooting range kapag may time kami? Paminsan-minsan lang naman. Napapakamot sa ulong sagot niya. At naging ganun kakagaling sa paminsan-minsan na yun? Biglang sumingit sa Grace. Actually, nakasabayan ko yung sa second nung nag-aral ako sa PMA. PMA? Philippine Military Academy? Yeah. Hindi lang siya ordinaryong estudyante. Naging class valedictorian siya sa batch namin. Ewan ko nga sa kanya kung bakit mas pinili niya maging artista kaysa pumasok sa military. Pagkukwento nito habang ako'y hindi inaalis ang tingin kay second na agad naman nag-iwas ng tingin. Akala ko alam mo.
Hindi makapaniwala sa Grace. Ipinagkibit balikat ko lamang iyon dahil sa totoo, mas masaya ako sa nalaman ko. Hindi ko pa talaga siya kilala. At least, alam ko na ngayon na kaya niya ngang suportahan ng sarili niya. Ano pa silbi nitong training kung mas magaling pa pala sa akin ang tuturuan ko? Napapailing ako naglakad palabas ng training room at dumiretso sa kusina. Sorry, hindi ko sinabi sa'yo. Sa second na sumunod pala. It's okay. Patas na tayo ngayon. Hindi ko sinabi sa yung agent ako at ikaw, PMA graduate. Wala lang naman yun. Matagal na ako graduate sa PMA. Bakit? Anong bakit? Bakit wala ka ngayon sa military? Curious na tanong ko. Boring eh. Bali walang sagot niya at bigla nila ako niyakap. Yung 3 wishes ko ha? Hihingin ko yun sa'yo sa mga darating na araw. Wala akong ibang nagawa, kundi ang tumango.